For more details on the weather situation, we have Pag-asa weather forecaster Charmaine Varilla. Charmaine, ano yung latest natin sa mga locations sa movement ng mga low pressure area? Yes po, magandang hapon po sa inyo, maging sa ating mga tagapakinig. And for today po, yung latest po natin dito sa dalawang low pressure area, yung una po ay yung nasa kanlurang bahagi ng La Union. Estimated yan around 180 km west of Bacnotan, La Union. At kasalukuyan nga kumikilos yan ng pakanluran sa bilis ng 25 kilometers per hour. At yung ikalawa naman na low pressure area ay nandito na sa may bahagi ng Cabugao, Apayao. At kumikilos din yan pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At tama po kayo, both na LPA ay mababa pa rin yung chance na mag-develop. Pero itong nasa may western part ng Northern Luzon, so nakikita po natin sa mga susunod na oras ay posible yung dumaan dito sa may kalupaan ng Northern at Central Luzon starting tomorrow. Pero for the meantime, likely naman to na maging bagyo. Pero yan po ngayon yung nagpapaulan, particularly na nga dito sa may Zambales, Bataan, Benguet, La Union at Pangasinan, kung saan nare-record natin or nakikita natin na merong pinakamalalakas sa mga pag-ulan ngayong araw. Alright, Charmaine, kanina pa kasi umuulan dito sa Metro Manila. But what system is currently bringing this kind of weather na nararanasan natin right now? Yes po, no. For Metro Manila, ito po ay habagat. And ine-expect po natin na magtutuloy-tuloy po yung ganitong panahon. Pero yung intensity, more on mas malakas ngayong araw po talaga. So ano yung mga areas na expected to experience the heaviest rainfall? Yung for today at least? Yung for today po, as mentioned, pinakamataas 100 to 200 millimeters o yung ina-expect natin na maaaring magdulot ng numerous flooding, Zambales, Bataan, Benguet, La Union at Pangasinan. For 50 to 100 millimeters, Abra, Ilocos Sur, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Pampanga, including Metro Manila, Bulacan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Alright, at anong status natin kay Typhoon Dolphin and may possibility ba it could affect the Philippines? Yes po, no. Sa nakikita po natin kung makaka-apekto man po to sa ating bansa, more on dito lang sa may extreme northern Luzon. So particularly sa Batanes kasi dadaan siya sa may northern part ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mas lalapit po yan, ay posibleng mag-raise ng wind signal dito sa may Batanes lang na part. Alright, thank you for that. Pag-asa weather forecaster Charmaine Varilla.